Sige. All right. Hey guys, good evening. Coach Ian here. So this is a meeting for both Wave 3 and Wave 4 students. So palakpakan nyo kayong nandito ngayon. You can put palakpakan nyo sarili nyo for thanks for coming here. I know it's a short notice pero you're still here so na-appreciate ko 'yon. Okay? Now, first things first. Ito yung gagawin natin. Okay? Basta ang gagawin ko ngayon, magte-training ako ng konti, then meron tayong major na gagawin. O, di ba? Parang sino nga ba 'yon? Who was that yung gumamit ng major? Miss Universe talaga, no? Meron tayong major na gagawin. Si Venus. Yeah, Venus Ra. Okay, so it was her. So major tong gagawin natin tonight. After this, you will realize. Okay? So something to do with accountability buddies. Pero for now, I want to ask you this. Sige nga, can you raise your hands? Sino dito alam ang difference ng closer and setter? Sige nga, sino dito ang alam ang closer and setters? Alam yung pagkakaiba. Ayan, setters and closers Okay. The reason I was asking you this guys, kasi kanina and even yesterday, I noticed, may na-notice ako, merong parang nakita ko, syempre dumaan lang sa feed ko, no, yung sabi doon, hiring, o yung gano'n na case. Correct. Sobrang linaw, no? Closer, finish the deal. Setter, set the deal. Or book the appointment lang, di ba? Okay, guys, ulitin ko Nakita ko kasi din minsan sa post, ang hinahanap nila closer, pero nakikita ko yung iba sa atin, kumbaga sabi ko, alam ba nila yung ina-applyan nila? Yung closer? Kumbaga, hindi I don't mean to like parang to ano kasi basta do they know kasi alam ko parang hindi pa sila capable doon sa closer. Pwede pa kung mag-apply ka sa setter kasi ang closer sobrang tindi nun. Sobrang magaling yung closer nun. Sorry naman na disconnect ko ata na exit ko yung yung presentation. Hold on. Let me just go ahead and pull it up yung PowerPoint presentation. Pero yun, nakita ko, merong mga nagko-comment doon ng mga position, yung sa mga nag-i-inquire sila doon sa sabi ko, do they know ano yung ina-applyan nila? Kasi pag hindi, sayang naman. Parang ganun yung nasa mind ko, yung mag-a-apply sila. 'Di ba? Ayan. Ayoko ng full screen. Hold on pasensya na po Oo, naka full screen tong yung gusto ko maliit lang sana. Ano ba, nainis na ako dito sa ang kulit no. Minsan may pagka din tong presentation Let me close this one. Ito. Are you seeing the presentation? Ayan. Okay. Tapos, ayan, yan yung gusto ko. Yan yung hinahanap ko. Okay. Let me go back. Closer and setter. Guys, pag closer, tandaan nyo to lalo na yung kayong 80 plus na nanonood dito. Ito ang closer. Gantong ganto. Haharap kayo sa Zoom. Kakausapin nyo si prospect. Ipapalabas nyo yung $15,000 nila or 10,000 or 5,000. Wala kang chance na kumurap. Bawal ang dead ear. You should be very good when it comes to your com skills. Your soft skills, you're good in speaking English. Dapat ganon. Yun yung closer. Discovery call, parang ganon. Yes, discovery call. Make sense, guys? Oo. This is a closer. Kung sanay kayo and you have a background in the BPO, sige, why not? You can go for it. Pero I tell you, sa remote high-ticket sales, kailangan sobrang magaling ka mag-close deal. Magaling ka mag-close deal. Dapat may background ka sa sales. Hindi pwedeng hindi. Iiyak ka kapag baka one day lang tatanggalin ka na pag di ka marunong. Kasi talagang kailangan may background sa sales. Oo, bakit? Bakit laging yung mga sales company or gano'n, hinahanap nila yung mga may background sa sales? Kasi po, ang may background sa sales, sanay na sa rejection. Kapag itong kausap ko ngayon sa harap, sinabi niyang no, I'm not gonna accept the no. Hindi ka magsasabi ng okay. Magtatanong ka. Guys,
Kapag closer ka, ang level ng income mo nasa 10K, $10,000 and above if you're a closer, guys. Okay? Ganyan ang closer. Talagang kakausap ka sa Zoom. Makikipag-usap ka sa kanila. Okay? Zoom or Google Meet. 45 minutes to 1 hour mong kakausapin si prospect. Tapos may presentation ka pa nun. I-represent mo yung business, yung type of support, ganun. Ha? Hindi, para kasi parang ayokong ma-waste yung energy niyo na nag apply kayo sa hindi pa kayo fit, hindi pa kayo qualified. Pero pag may background kayo sa BPO, okay lang sa akin yon. Pero I know some people, kahit sa DM setting pa lang nga, hindi na sila papasa. How much more sa closer? Kahit nga appointment setter, it makes sense? Oo. You have to have the skills and the tonality, correct, and the body language when you talk. Sa totoo, when you talk to these people sa Zoom, nakaganto, gumaganyan-ganyan ka, at may facial expression ka. Then yung tonality mo. Kasi makikita nila doon yung sincerity mo, yung authenticity mo. Totoo yun, yung sa closing yung ganon. Parang kang Coach Ian. Pero instead na marami yung kinakausap mo na parang ganto sa Zoom, isang tao lang talaga, one-on-one. Okay? Yun po yung closer. So, aabot ka rin dyan once you have the right skills. That's why I was doing the training para dun sa mga setters and closers. Now, ang setter, may dalawang klase din. Ito naman maganda pag phone setter. Bakit? Pag phone setter ka guys, hindi kailangan ng Zoom or Google Meet. Pero mag-headset ka. You're going to use a headset. Pwede kang gumamit ng gagamit ka ng iba-ibang software diyan na 'di ba? Gagamit ka ng software para makapagtawag o Skype or what. Pero you're gonna need to use a headset. Phone setter 'yon. O guys, sinong may idea? Siyempre, yung mga students ko na kasama sa phone setter team, alam nila to. Pero, pag phone setter, ilang minutes ka dapat set ng appointment? Sige nga, ilang minutes ka kapag nagsiset ng appointment? Let me ask you this. Ilang minutes ka kapag magse-set ng appointment kung phone setter ka, guys? 3 to 7 minutes. Alam na alam kasi mga student ko to sa Pero yun lang, 3 to 7 minutes. Pero even the 3 to 7 minutes, mamaya papakita ko sa inyo, magpapakita ko sa inyo ng sample, paano talaga yung totoong phone setting para gets nyo, para alam nyo yung pinapasukan nyo. Okay? Sa cold calling, less than 3 minutes lang po. Correct. Kasi hahang-upan ka pa niyan eh. Oh, hindi ka kasi nila kilala eh. 'Di ba? Sa cold calling. Oh, pero pag phone setter ka at kilala ka nila, yun, 3 to 7 minutes. Now, DM setter, chat lang talaga siya guys. Messenger, or Instagram, or LinkedIn. Pero chat lang, ganyan na ganyan lang. Hindi ka makikipag-usap, huwag kang mag-video call. May naalala ko, Coach, gusto mag-video call. Nag-video call talaga sila ng niya, wrong yon. Hindi kayo mag-video call ng prospect nyo. DM setter ka lang, guys. Ha? Kahit na mag-ring pa yan si prospect, don't answer. Hindi ka pwede mag-video call. Setter ka. Okay? Pag setter ka, hindi ka magbebenta. Hindi ka magpre-present ng product. Huwag ka nga ring magbanggit ng presyo as much as possible. As much as possible Oo, pero there are times kailangan mo ring banggitin kasi depende sa klase ng niche. Okay? Pero ang setter, ang goal mo lang, mamaya i-explain ko sa inyo. Pero I just want you to know the distinction muna guys. Kailangan kayo ngayon, fix ang mind mo, alam mo yung gusto mo. Gusto ko maging phone setter. That's okay. If you do have a background in BPO, and you're confident, yes, you can do so. Alright? Pero pag wala ka pang background, never mo pang nasubukang wala kang background sa call center, hindi kasi merong ganun. Coach, meron akong interview. Oh, may DM ako kanina. Coach, may interview ako. Nung sinilip ko, closer to Sabi ko, do you know this is a closer na position? Yung attention to details, guys, importante yun Yung umuoo kayo sa interview, pero hindi nyo alam yung pinasukan nyo. Doon lang ako sabi ko, yung attention to details talaga natin, medyo sablay tayo. Kasi nagmamatter yun.
Minsan din nag-apply ka as setter pero hindi mo alam, phone setter pala yun magtatawag. Kasi nakita mo may 1,500 na basic salary, base pay or 2,000. Kaya pinatos mo. Pero pag wala ka pang background talaga magtawag, 100% hindi ka papasa. Yun, kasi you need the training, you need the reps. Tama hindi guys? Tama hindi. You need the training. Hindi ko kaya inaano ha, kumbaga I'm setting your expectations kasi yun yung totoo. Dapat alam mo yung inaano nyo, ina-applyan nyo. Tsaka alam ko lagi kung sino yung nakakaintindi ng instructions, hindi. Yung mga pag tinatanong may post, tapos yung mga magtatanong sila, yung nagdi-DM sila dun sa person, ang instruction doon, email, bagsak ka na. Or ang instruction doon, eto, nag-DM ka pa rin. Dapat pala sa Instagram ko kontakin. Nagtatanong sila, sino pong kukontakin? Hindi mo naintindihan ang instruction. So doon pa lang, bagsak ka na sa akin. Ganon ako pag si Coach Ian. Bagsak ka na sa akin. Kasi hindi mo naintindihan yung instruction. Importante ang attention to details. Naintindihan ko rin yan eh. Dahil talaga to sa internet eh. Ang Pinoy, hindi to Pinoy ah. Majority ngayon ng tao, we have short attention span na dahil sa phone. Yung 'di ba do you agree? Scroll lang tayo ng scroll, puro ganun na case. Short attention span na tayo. Kaya nga yung mga magagaling na copywriter, kailangan nila ng pattern interrupt. Ibig sabihin, kailangan nilang scroll stopper, yung kailangan nila ng ano, uy, 'di ba yung ganun? That's how you get the attention kapag ano, uy, busy ka ba? Uy, tinawag ako ah. Parang gano'n na case. Or sawa ka na ba sa work mo? Dapat tanong yung ginagamit mo. Or attention, parang attention. Oh, yung gano'n. Sa kaka-cellphone. Totoo yan yung attention. Okay? So I want you to know the distinction between closer, phone setter, or DM setter. Kasi guys, minsan sinasabi lang nila na we'll need setters. Pero sa totoo, ang kailangan nila phone setters. Meron din, kailangan nila DM setters. Pero nilagay nila setters. Dapat marunong ka. Kasi nilalagay nila yun yung mga minsan KPIs. KPIs, Key Performance Indicator. Yung para bang metrics. Oh, anong kailangan namin sa'yo? Yun yung KPI. Example, kung DM setter. Ang KPI ko sa'yo, oh, di ba? KPI dapat sanay kayo dyan. Key Performance Indicator. Ibig sabihin, yun yung hahanapin namin sa'yo. Kung DM setter ka, number one, example lang to kailangan 100 DMs a day. KPI yan guys, or metrics. Di ba? 100 DMs a day. My clients na 200 DMs a day. AJ, example lang to Si client mo, 1,000 lang. Di ba? Ibig sabihin, in 5 days lang, ubos na yung leads niya. In 5 days lang. Kaya ako sinasabi sa'yo, nagra-run ba siya ng ads? Kasi in 5 days lang na DM o 6 days, 1 week lang, ubos na yung leads. Si AJ to Montojo. Yung ano, French ba? Yung sa France ba yon? For example, I'm just giving an example. In 1 week, ubos kagad ang leads nun. Tapos nag-hire, tinan mo yung iba, gusto lang mag-hire ng DM setter for the sake na mag-hire. Pero, kawawa naman yung DM setter kung yung leads niya 1,000 lang, tapos ubos na after 1 week. So, siya ba yung pahanapin mo ng leads? Siya yung mag-aano din? Magli-lead generation? Mag-aano? Hindi, kasi ito Instagram to Ibang scenario to, yung client ni AJ. Kasi ako, yung client ko, yung last client ko, ang leads niya, yung followers niya, nasa 40,000 plus. Pangalawa, nagra-run pa siya ng ads niyan daily. Yung klase ng ads niya parang 5 o 6 at the same time na ads para sa Instagram to drive traffic. Yung ganun na case. 'Di ba? Oo, malamang sa malamang mag-cold outreach ka. Pero may technique din yan. Yung niche mo na yan, ganyan yung ginawa ko dun sa gig. Yung last ko, yung sa fitness coach. Kumbaga, meron technique yan. Titingnan mo yung mukha ng mga tao. Titingnan mo yung mukha ng mga tao. Titingnan mo yung lifestyle niya. Uy, travel ng travel to. Tapos, laging umiinom. Ganun na case. Uy, pwede to. Prospect to. Uy, malaki yung tiyan niya.
Gaganon. Uy, parang ano to, professional siya. Tapos medyo malaki yung tiyan niya. Mukhang kailangan niyang magbawas ng 5 kilos. Eto, prospect ko to. Ganon. Cold outreach to AJ tinuturuan kita. Ganon yung style. Kung sa Instagram mo hahanapin. Okay? Yeah, that's how I'm going to do it. Oh, yung mga technique, yung kunwari lead generation. Kasi ano out from no ano ka maghahanap ka talaga Or may technique pa yan, mag-join ka ng ibang fitness coach. Yung mga nagla-like doon, most likely, yun din yung mga prospect mo doon sa ano. Okay? So malinaw na po ba sa atin yung kahit lalo na ikaw na nanonood ngayon, recording to ay o replay na to sa iyo kasi eto sila live sila ngayon. Malinaw na sa inyo ngayon, guys. Do we agree? Alam niyo na ang DM setter. DM setter di ka magtatawag. Ang phone setter magtatawag ka. Wala nga lang Zoom or Google Meet. Magtatawag ka pa rin pero hindi ka nakikita. Hindi nila makikita yung mukha mo, yung facial expression mo. Ang maririnig lang nila boses mo, your tonality, yung boses mo lang. Okay? So yun lang po yun. So gets na natin yun. Okay, next. If you have questions then guys, if you have questions, lalo na yung mga common lang, ano kayang, yung company na to, yung mga ganun na case or like, ano kayang mga itatanong sa akin sa interview? Guys, use Gemini and ChatGPT. Ulitin ko, use Gemini and ChatGPT. Sino dito aminado hindi pa rin marunong ngayon sa ChatGPT or Gemini? Bakit? Sige nga, baba nyo nga, taas nyo yung kamay nyo hindi pa marunong. Kasi, pag di ka marunong nito, may iwan ka. Para tong ikaw, naglalakad ka pa lang, kung di ka marunong gumawa ng Gemini or ChatGPT, parang ibig sabihin, ikaw naglalakad kami, nakasakay na kami sa motor or kotse. Sobrang may iwan ka na nun kapag ganun. Di ba? Sige nga, sino dito marunong ng Gemini or ChatGPT? Guys, pag Gemini po or GPT, pwede mong itanong ng Tagalog. Kasi baka doon pa lang sa English nahihirapan ka na 'Di ba? 'Di ba minsan kasi, coach, hindi ko kasi alam ang itatanong kasi i-English ko pa. Hindi. Itanong mo kay Gemini or ChatGPT. Una mo ngang sabihin, marunong ka bang magtagalog? Sasabihin niyang ganun, oo, o Filipino, oo, marunong ako. O sinagot ka na ng Tagalog. Sunod, may tanong ka sa kanya. Sabihin mo, meron akong interview mamaya, DM appointment setter na interview. Pwede mo bang sabihin sa akin ano yung 10 questions na itatanong sa akin? Kasi DM appointment setting. Bigyan mo nga ako ng tips, 10 questions. Isagutin mo sa English Oo, no, ganun. Kailangan itatype mo lang. Henyo si Gemini, totoo yun guys, si ChatGPT. Hindi ka mag-aantay ng 5 minutes ng sagot. In 2 to 3 seconds may sagot na sila. Basahin mo yung sagot. Sabihin mo uli Tagalog yon. Kasi baka, guys, kung ano yung itatype mo sa Gemini or ChatGPT, ang tawag lang doon natin ngayon, doon sa marunong na prompt. O, di ba? Prompt. Marunong ka bang mag-prompt? O, di ba? Anong prompt gagamitin ko, coach? Ibig sabihin lang nun, coach, anong itatype ko? Anong sasabihin ko kay Gemini? Anong sasabihin ko? Minsan, alam ko yon yung iba dito sa inyo, hirap mag-English. Itagalog mo. Gets na gets ka ni Gemini. Alam ni Gemini, itra-translate niya sa'yo. Okay? Or si ChatGPT, alam nila. Dalawa lang binabanggit ko rito, meron pang Claude, meron pang iba talagang AI. Ayoko kasi kayong malito. Coach, nag-instruction sila kung paano gamitin mga tools. Yes, correct. Sabihin mo kay Gemini, uy, meron akong interview mamaya, DM appointment setter. Bigyan mo nga ako ng ano ba kaya yung 10 questions na itatanong sa akin? Ibibigay ni Gemini sa yung 10 tanong na possible. Pero syempre, common yan, DM setting Tatanungin, oh, may experience ka na ba sa DM setting? Di ba gano'n naman yon? May experience ka ba? Sabihin mo, nag-enroll ako sa PAS Academy. Ganon. Pero syempre, English na to kay Gemini. Kunwari, ang sinagot ni Gemini, Tagalog. Kunwari, sinagot niya, may interview ako mamaya. Bigyan mo ako ng 10 questions na pwedeng itanong sa akin mamaya.
Nagbigay siya, puro Tagalog. Sabihin mo, pwede mo bang gawing English yung sagot mo? Oo. Kahit sa school assignments, totoo yan guys. Yung mga hindi pa alam yung anong kayang gawin ng Gemini. School assignments, kung virtual assistant ka na, secretary ka, tatanong mo kay Gemini, o si customer may complain, eto, paano ko sasagutin? I-paste mo yung sinabi ng customer, sasagot na ni Gemini, eto ang sagot mo. Si Gemini, para kang merong robot, tagasagot. Para kang katabi mo si Einstein, yun na lang. Kung sa Pinay kasi, kung kilala mo si Ernie Baron, wala na kasi old school ako, eh, no? Si Ernie Baron, kilala nyo? O, di ba, magaling yun, sobrang smart, sobrang bright. O, di ba? Imaginein mo kung meron kang encyclopedia, meron kang Wikipedia, meron kang ganun lahat. O meron kang Einstein katabi mo, lahat ng gusto mong itanong sasagutin niya. Di ba? Sasagutin nila yung tanong mo, wala silang choice. Mapatagalog or English yan. Gawin mong, pwede mo pang experiment eh. Sabihin mo, gawin mo ngang French ang sagot. Sasagutin na niyan. Est-ce que vous connaissez comme français? Mag-French yan. O, di ba? Sige nga, bilang ka nga ng 1 to 10 in French. Magbibilang yan. A, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Gaganon yan. Magbibilang yan. Sige nga, Chinese, sit na sa sigola. Gaganon kaga yan. Sit na sa sigola, chipoy ikaw, chap. Di ba gaganon-ganon yan. Iya sanse. Pwedeng Cantonese kasi, pwedeng Mandarin, di ba? Iya sanse, ilya, chipa, shishe. Magaganon yan. Yung ano, yung sasagutin kanyang Gemini. Pero syempre, doon tayo sa Tagalog or English. Make sense? Tapos, DM setter ka na. O eto na, DM setter ka na. Merong sinabi si customer, hindi mo gets. Baka joke yun or hindi mo rin alam seryoso ba tong sinabi niya. Tanong mo lang, anong ibig sabihin nito? Pwedeng Tagalog or what does it mean? I-paste mo yung sinabi ng customer. Yung kachat mo, oh, sasabihin niya, uy, joke yan. Oh, ganun. Or, uy, may ibig sabihin yan, ganto ganyan. Kasi di ba minsan, narinig niyo na yon sa English, merong mga idiomatic expression. Narinig niyo na yon? Kasi pwedeng sinabi niya sa iyo, hey, you're barking at the wrong tree. 'Di ba? You're barking at the wrong tree. Ano 'yun? Sa ano nasa isip mo? Wala na pag di ka naintindihan. Ano 'yun? Barking at the wrong tree. Baka idiomatic expression 'yun. Gets, guys? Sa ano to, aso? Barking at the wrong tree. Ganun na case, 'di ba? Ano ba to? Anong pinagsasabi niya? Ibig sabihin lang yung barking at the wrong tree. Hoy, hindi ako 'yon. Parang iba yung kung 'di ba? Pwedeng gano'n eh. Pwedeng, "Hoy, iba yung hindi ako 'yon." Parang make sense? You're barking at the wrong tree. O, o, 'di ba? Make sense? Pero takbo ka kay Gemini or ChatGPT. Ta-type ka lang, magtanong ka lang, hindi yan wala siyang choice. Sasagutin niya talaga lahat ng tanong niyo. Ha? Oo, pupunta ka lang kay Gemini. Huwag kang matakot, guys. Walang titingin sa'yo, walang tatawa sa'yo kasi ikaw lang mag-isa nasa tapat ng computer eh. Pero alamin mo lang si Gemini or si ChatGPT. Sabi ko nga sa inyo, kung DM setter ka at wala kang background sa English or you're not confident with your grammar, 'di ba yung ganun na case? Andyan si Gemini or si ChatGPT. Correct, kahit exam, alam niyan yung sagot. Totoo 'yun. Kahit math, oo, alam niyan. Essay coach, yes. Kunwari, si anak mo, deadline na bukas, may assignment, essay, English. Di ba ang essay mahaba yun? Normally, mga 500 words yun. May format ang essay na susundin eh. Sabihin mo, gawan mo nga ako ng essay, good for 500 words, ito yung topic. Gumawa siya ng essay sa'yo, kaso yung ginawa niyang essay mo, medyo malalim. Sabihin mo, uy, gawin mong essay to na parang pang ano lang, yung kausap mo, parang 10 years old lang. O, di ba? Simple lang na essay. Simple na English ang gagamitin niya. Ah, okay. Ito yung gusto ko. Tapos na. Di ba dati tayo gagawa ng essay, ano, 2 oras, 3 oras? Hate ko pa naman yung English. O di yun. Wala na. Ito, 2 seconds lang. Binigay na ni Gemini ang sagot or ni ChatGPT. Make sense?
Kahit Tagalog na essay, gagawin yan para sa'yo. Make sense? Kasi yun na talaga papunta ang AI eh. It's either wala kang gagawin or sasabay ka. Sumabay ka na lang kahit paunti-unti. Kunwari, zero dati ang skills mo sa Gemini, eh ginamit mo na ngayon si Gemini tsaka ChatGPT, nasa 2 ka na. Okay na yun. Natuto ka na ng konti. Uy, marunong na ako. Nagigets ko na ng konti ngayon yung ChatGPT tsaka Gemini. Ah. Sige, mag-ano uli ako, iba naman. Okay, nasa FAM 2, nasa 4 na ang skills mo. Nadadagdagan. Pero kailangan gamitin mo sila para matuto ka. Para saan yan? Make sense? Kahit contract, hinire ka nila ng ano, basta kahit contract, kahit land title, mga sample ganyan, paggawa ka ng contract sa lupa o sa yuta o contract sa ano, pwede yan, pwede kay Gemini. Wala silang choice, iproproduce nila yan sa'yo. Ha? Okay ba yan? Are you learning? Oo, basta, oh, eh, di ba, ang lalim-lalim na naman itong kay AJ. Kahit ako nahilo eh. Kailangan ng prompt layering daw, di ba? Ang lalim na nun. Pero sa totoo, ang prompt, kung alam mo lang yung itatype, ibibigay sa iyo ni Gemini or ni ChatGPT yung tamang sagot. Kunwari, may tinype ka, may tinanong ka, yung sagot niya parang mali. Parang iba sa iyo yung sagot. Ibahin mo lang yung tanong mo, baka mali yung pagkakatanong mo, mali yung pagkakaintindi niya doon sa tanong mo. Ganun lang po. Okay lang, okay lang. Yes, okay lang. Good luck, Ethel, yes. Basta yun, ang prompt, pag naririnig nyo lagi yung prompt, ibig sabihin, marunong ka mag-type, marunong ka mag-utos sa Gemini or ChatGPT. Ano yung papagawa mo sa kanila? Or anong tatanong mo sa kanila? O anong gusto mong sagot sa kanila? Ha? Okay, let's go now dito sa part na to. Yung eto na. Okay, guys. Hindi, eto, I just want to remind you, guys, ang marunong na, yung magaling na DM setter, hindi kailangan ng script. Uulitin ko ang magaling na DM setter, hindi kailangan ng script. Bakit? Basta alam mo lang sa mind yung sequence. Aha, ang kailangan ko lang malaman pala sa kachat ko, una, ano yung trabaho niya, ano yung business niya. Dapat alam mo kaagad yun na, kunwari, di ba ang pinakaunang goal natin, makuha yung attention nila. Di ba yung KSP tayo, kailangan mag-reply muna sila. Paano yan? Magla-like ka, magko-comment ka, di ba? Tapos kung nag-reply na sila, ang next na nasa mind mo kaagad, marunong ka nang mag-transition. Okay, ang goal ko na ngayon, kailangan malaman ko yung trabaho nila or business nila. Or kung alam mo na yung business nila, i-confirm mo lang. Yung parang, oy, nakita ko sa profile mo nga pala, nasa real estate ka, tama ba? Sabi niya, oh, nasa real estate ako. O di na-confirm mo na. Kasi nakita mo yung profile niya eh. 'Di ba? Pero kung hindi mo alam, sinilip mo yung profile niya, walang naka-indicate doon. Kunwari sa Facebook profile niya, walang naka-indicate. Hey, I'm just curious though, what do you do for a living? 'Di ba ganun lang? Parang, ano yung trabaho mo? I'm just curious, what do you do for a living? Yun naman yun eh. Ano trabaho mo? Bakit kailangan, bakit kailangan malaman kung may trabaho siya or may business? Sige nga po, bakit po? Can you answer me? Ayun kay Raymond, Coach, dati nagtanong kay Gemini ChatGPT, anong tatanong sa akin sa interview? It's how you ask the questions. Kung ang sinagot niya yung tools lang, ibig sabihin, you need to paraphrase your question. Hindi malinaw yung tanong, kasi mali yung sagot niya eh. So, ibig sabihin, ang i-improve mo yung prompt mo. Yun yung nangyari doon na scenario. Yung prompt mo yun. Kasi ako, pag tinanong ko, talagang ibibigay sa akin. Kasi tama ang tanong ko. Make sense? Pero simple na tanong 'yon. Hey, I'm going to have an interview later today for a Google Ads manager position. Can you give me an example? Like 10 common questions most likely they're going to ask me for the said position. Alam kong yun talagang isasagot nila. Tama talaga yung inaantay kong sagot. Kasi pag tools ang binigay nila ni Google, ni Gemini, that means yung sinabi ko, the way I've
crafted my question. Make sense? It's how you craft the question. Pero ganun yon. So, pero eto, balik tayo sa DM setting DM setting. Ano yung job nila? Nakuha mo na yung sagot. Uy, nice sabing ganun. Kunwari, sinabi niya, anong job mo? Sumagot na siya. O di ba anong gagawin? Iko-compliment mo, acknowledge, then tanong uli. Okay? Pero yes. Ngayon, eto na, what is their job or business? Balik tayo dun sa ano natin What is their job or business? Sumagot na sila. Acknowledge mo muna. Then follow-up question ka. Laging ganun. Tapos, hindi pwedeng mahaba yung usapan nyo tungkol sa job niya. Kailangan, you need to establish a gap. O guys, tip to tip lang to. Kapag nakikita nyo yung mga ano, yung di ba doon sa Sales Pipeline Pros, familiar hindi? Sales Pipeline Pros. Kasi nandoon yung ano, di ba yung karamihan ng mga legit na mga gigs. 'Di ba ang tinatanong nila doon yung type of selling, gap selling, NEPQ, yung mga objection box, ganun na case. Gap selling, ibig sabihin guys, o sige, tatanong ko kayo gap selling to need to establish the gap. Kunwari, yung kachat mo, balik tayo AJ sa'yo. Fitness coach, ang hinahanap natin mga taong gustong pumayat. Example, you need to establish a gap. Ano ibig sabihin nun, coach? O guys, tinanong ko siya. Tinanong ko siya Ito o guys, sabi ko, ilang kilos ang gusto mong mabawas sa'yo? Sabi niyang ganon. Nasa 109, 210 pounds ako ngayon. Gusto kong magbawas ng gusto ko na ang timbang ko maging 190. Ulitin ko Sinabi ni customer, nasa 210 pounds ako. Gusto ko ang target weight ko, 190 pounds. What's the gap? What's the gap ngayon? Ano yung gap? Pwede nyo bang sagutin? Yung may idea. Ano yung gap? Guys, can you give me a number? Ano yung gap? Sinabi ko na yung example, 210 pounds siya ngayon. Ang goal niya, mag-reach siya ng 190 pounds. What's the gap? 20, di ba? 20 ang gap. Kasi 210 minus 190, 20. 20 pounds ang gusto niyang mawala sa kanya. Siguro 8 to 9 kilos din yan. 'Di ba? That's the gap. Malinaw guys? Kailangan ganun. Example, bigyan ko ulit kayo another scenario ng gap. Tatanungin ko si customer, I'm just curious, anong target mo nito na income? Kunwari lang anong target mo? Anong goal mo? Sinabi niyang ganun. Gusto kong kumita ng $50,000 a month. Uy, hanep no? $50,000. Tatanungin ko siya, okay, kung 50,000 ang target mo, ang goal mo, bakit? Where are you now? Nasaan ka ngayon? Sasabihin niya, nasa $10,000 pa lang ako. Ilan ang gap? 40K, correct. Guys, kailangan ma-establish mo yung gap. Hindi siya pwedeng sasagot lang siya na, bakit, anong target mo? Hindi, gusto ko yung travel lang kami ng travel ng family ko. Basta yung yung kumikita ako ng malaki. Hindi ka pwedeng oo na, wag mong tatanggapin yung sagot niya. Gets hindi? Hindi yun acceptable na answer. Kailangan meron siyang banggitin na figure. Kailangan merong ma-establish na gap. Okay, sabi mo gusto mo travel kayo ng travel ng family mo, tapos kumikita ka ng malaki. So magkano 'yon? Magkano yung monthly income mo kung ganun? Nagigets nyo ba? Kailangan mong mapalabas. Correct. Ang sinasabi na nito ni AJ kay na to yes, money, freedom, or location. O di binanggit na ngayon niya. Gustong kumita ng 50K. O di alam mo na, ang goal niya 50K. Bakit? Asan ka ba ngayon? Nagigets nyo? Bakit? Where are you now? Where are you currently now? Kasi sabi mo, target mo 50K. Where are you now? Kahit ganun lang alam na nila yon. Bakit? Asan ka ngayon? Hindi yung sasabihin, where are you now? I'm in Chicago. Hindi. Sasabihin niya, 10K siya ngayon. Hindi ganun. Na parang, where are you now? Gets na nila yon. Kasi
Amerikano sila or something. Kasi alam nila ang yung context ng pinag-uusapan income. I want to earn $40,000 a month. Okay. All right. So, well, if you want to earn 40K per month, where are you now? Kailangan laging malaman mo yung gap. Malinaw hindi. Kumbaga, nasan sila ngayon, saan nila gusto. Make sense? Basta pag natatandaan nyo lang yan sa DM setting, alam nyo lang yung ano, aha, eto pala ha. O, bigyan ko kayo ngayon ng senaryo. Balik tayo kay AJ. Gusto mag-lose weight. Tinanong mo siya, ilang kilos gusto mong mabawas sa timbang mo? 'Di ba? How many kilos? How much you want to lose weight? Ganun na part. Or for fat loss. How many kilos ang gusto mo for fat loss? Sabi niya ganun, 1 kilo lang. Guys, 1 kilo lang daw. Okay ba yun? Hindi. Let me ask you this. 1 kilo lang daw. Okay yun? Hindi. Gusto niya mabawasan. Kasi meron siyang goal. Hindi. Ang sagot is no. Bakit, coach? Kasi po, ibig sabihin, wala siyang, hindi malaki yung pain niya. Hindi malaki yung gap. Guys, the bigger the gap, the better. Pero pag sinabi niyang 1 kilo lang ang gusto niya ma-lose weight, sa totoo, kahit sa yung sa last ko na gig niyan, sasabihin niyan, kapag mga ganyan lang ang goal nila, wag niyo na silang pansinin. I-disqualify niyo sila. Guys, hindi pala to yung trabaho na ang goal din natin as a setter, mag-qualify or mag-disqualify ng mga prospect. Nako, pag ito 1 kilo lang gusto niya, 2 kilos, hindi to pwede natin tanggapin. Tama hindi? Kasi mag-quit ka agad 'yon. Konting ano lang kasi maliit lang yung goal niya eh. Pero yung etong isa, 20 kilos, ay ang tindi nun. Or 10 kilos gusto niyang. Are you learning, guys? Actually, sa amin yung sa last gig ko, pinaka-minimum 5 kilos. Basta 5 kilos and above. Make sense? Make sense? Bigyan kita ng idea, AJ, eh. Bakit kahit 5 kilos pwede? Merong ganun eh. Sa first month, 2 months nila, nag-lose sila ng 10 kilos. Pagdating ng third month nila, ang tawag kasi doon, nagpla-plateau na. Alam mo yung minsan, kahit sobra na yung effort mo, pero hindi na nababawasan yung timbang mo. Yung ganun na case. So yung goal nila mag-lose weight ng 5 kilos. Pero nahihirapan na silang mag-lose weight ng 5 kilos. Yung mga ganun na case yun ha. So binibigyan ko kayo ng scenario. Oo. Merong mga ganong scenario din. Nag-plateau ang tawag doon. Nag-plateau na. Minsan, nalalaman ng katawan, huy, sobrang dami mo nang nalulose na weight. Ganon or fats. Merong defense mechanism yung katawan eh para ano, oo, may defense mechanism na hindi kahit anong gawin mo ng sipag, hanep to double na yung effort ko, pagod na ako pero hindi ako nabawasan kahit na 1 kilo for 1 week, yung ganun na case. Meron kasing ganun eh. So nagpla-plateau na. Depende sa expertise ng fitness coach na inaano mo. Kung kaya ba niyang i-handle yung ganun. Pero nakikita niyo, gets niyo na ngayon yung gap? Kailangan merong number kailangan merong tangible, may figure. I-notes niyo yan guys, isulat niyo. Tapos hindi pwedeng maliit yung gap. Hindi pwedeng konti. Dapat the bigger the gap. Example, tinanong ko siya, bakit? Magkano ba yung gusto mong income? Sabi niya, gusto ko lang kumita ng $3,000 per month. Okay, bakit? Magkano ba ngayon kinikita mo? 2,000. Ay, 1,000 lang yung gap. Hindi. Ang hinahanap natin, yung mga gustong tumalo ng malaki yung income nila. Kasi meron silang need. Okay? Does it make sense? O next. O ito, dito na tayo next. Guys, how long? O ito, another example to Guys, ito na part, ito na yung ina-amplify natin. Alam niyo yun, di ba? Amplify, magnify. Ibig sabihin, meron na siyang pain. Palalalain natin yung pain. Tama hindi, may sugat siya. Lalagyan natin ng alcohol para humapdi. Lalagyan natin ng mertiolet. Old school nga ako 'di ba? Mertiolet talaga no. Lalagyan mo, kumbaga may sugat, lagyan mo ng asin para humapdi. Make sense? 'Di ba yung term na 'yon, you're adding salt to the injury? Pag sinabi mong how long, guys, tandaan niyo yan, paulit-ulit lang yung tanong sa ang setter. How long? Parang eto,
Gusto niya daw mag-lose weight ng 20 pounds. O di ba yung sa example ko? Ang sunod mong itanong niyan, gaano mo nakatagal yan ginagawa? I mean, how long you been trying to lose weight ng 20 pounds? Gaano ka nakatagal na gusto mo mag-lose weight ng 20 pounds? Sinagot niya, 5 years na. Magandang sagot yun, hindi. Guys, mas magandang sagot o hindi? 5 years na daw siya. Oo, kasi, guys, even strategy call, mapa-Google Ads to binibigyan ko na kayo. Pag gets na gets nyo lang talaga tong mga tong tanong na to, kahit anong niche pa yan, kaya mong kunin sila. Kahit na ano pa yan, kahit anong industry, Google Ads ka, how long? You need to establish the gap nga eh. Okay, magkano gusto mong kitain ngayon? Google Ads to Magkano yung target mo? Bakit? Asan ka ba ngayon? Gaano ka nakatagal? Laging ganon. Gaano ka nakatagal? How long you been wanting to lose weight for ganon? Sinabi niya 5 years. Guys, eto naman yung sa Howlong, mas mahaba, mas maganda. Mas matagal, mas maganda. How long you been wanting to earn 5K a month, additional 5K a month? Sasabihin niya, ay hindi, 1 month pa lang. Ang babaw pa nun, di ba? Basta biglang naisipan lang niya, uy, gusto ko rin kumita ng ganito kalaki. Pero yung, how long you been wanting to earn? Like, gaano ka nakatagal na gusto mong kumita ng 50,000 a month? Actually, it's been 10 years. Kasi yung business ko, laging 10,000 a month lang. 10 years na, 1 decade na. Gusto ko talagang kumita ako ng 50K. Pero sa 20K nga lang, hindi ako makatawid O 30K Pero ang goal ko talaga 50K. Nagigets niya guys? How long? So magnify. Palakihin mo yung problema. Make sense? Make sense? How long? Yun pa lang Sunod, nasabi mo na yung how long. Ito, lalo pa nating palakihin yung problema. Guys, kapag nagtanong ka kasi ng how long, gaano mo nakatagal tong gustong mag-lose weight? Sinabi niya, 5 years na, 10 years na. Mag-flashback yon. Merong memory na mangyayari. Tama hindi? Uulitin ko guys merong flashback na magaganap sa subconscious nila or sa mind nila. Shicks, 2 years ko na pala to. Marirealize nila, I've been doing this for 5 years na. Tama hindi? Merong flashback na mangyayari. Ang goal mo as setter, kailangan mag-create ka ng flashback sa mind nila. Nawawala ng pag-asa, di ba? Okay, next. Sinabi mo na how long. Sunod, oy, mali na ako. Diretso na natin. What are you doing now to fix it? Ulitin ko anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo to fix this? Tama hindi? What are you doing now to fix this? Dapat hanggang dyan lang yan ito. What are you doing now to fix this? 'Di ba? What are you doing now to fix it? Ayun. So gets na mga boss. Does it make sense yung tanong? Okay ba yung tanong? What are you doing now to fix it? Okay lang, okay lang. Yes, salamat, salamat. Does it make sense now? Ibig sabihin, sabi mo, gusto mo mag-lose weight. 5 years mo na tong ginagawa. Bakit? Ano bang pinagagawa mo for 5 years? Mag-flashback? Hindi. May flashback na magaganap? Hindi. Kapag merong flashback, guys, it's whether they like it or not, they're going to relieve the pain. Tama hindi? Di ba maalala niya lang yung pinagagawa niya? Actually, push up ako ng push up Nag-hire na nga ako din punta ako ng punta sa gym kaso hindi naman gumagana. Nagigets niya guys? Nagigets niya hindi? What have you been doing now or what are you doing now to fix it? Or what have you been doing for the past 2 years to fix it? Nakikita nyo? Di ba lumalala? Hindi. Lumalala yung problem? Hindi. Lumalala. Okay? Yun po yung purpose nun. Guys, tandaan nyo to pag DM setter ka, dyan lang maglalaro lagi yung tanong. Wala nang complicated na ano. Sunod lang, why now? Nagigets nyo ba? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Sabi mo, 2 years mo na tong ginagawa, naglo-lose weight ka. Pero ngayon, bakit naisipan mo, gusto mo na ngayon ng trainer or gusto mo na ng coach? Why now? Gets nyo ba? Gets nyo?
Bakit ngayon? Sobrang mabigat yan na tanong. Akala nyo parang simple lang yan. Why now? Pinapaikli ko lang yung tanong sa inyo ha, pero the real underlying motivation. Correct. Bigyan ko kayo ng idea uli dun sa lose weight. Kasi tinanong ko to eh, na-book ko to ng appointment, nagbayad tong taong to eh. Tinanong ko siya, 2 years na siyang gustong magpapayat. Actually, 21 years old pa siya. 21 or 22, I forgot the age. 21 or 22. Sabi ko, why now? Alam mong sabi niya, because I've been rejected by 3 girls. Malalim, hindi. Malalim ang reason niya, hindi. Kaya gusto niya magpapayat. Sinabi niya, 3 beses na siya na-reject ng mga babae. Yun ang sagot. Kailangan mapalabas nyo yun. Matinding pain yan. Minsan, yung sinabi niya na superficial lang yan eh. Yung surface level lang. Yung kapag gusto ko mag-lose weight ng 5 kilos o 10 kilos, mababaw yun na reason. Pero pag sinabi mo na yung why now, wala siyang choice. Babanggitin niya yung pinaka-reason. Tama, hindi. Guys, basta magaling ka lang magtanong. Diyan lang iikot ang tanong. Wala na. Diyan lang iikot ang tanong. Why now? Yun lang. Ay, na-delete ko na nga. Yung kulit ko talaga. Why now? Ang sunod kasi niyan, you book your ibubook na yung appointment. That's it. O hindi pala, ayun. Ibubook ang appointment. Nagigets nyo ba? After ng why now, magbubook na yan ng appointment. Actually, pwede pa akong magdagdag dyan eh. Sinabi niya na yung why now, di ba? Yung ganun na part. Hold on. Sige, kahit hanggang why now lang. Yun na. Tapos, eto nga pala, pwede mo rin itanong sa kanila, anong help ba ang kailangan mo? Nagigets nyo ba? Kunwari, sa'yo ulit to AJ Why now? Bakit gusto mo? In-explain niya kasi na-reject ako ng babae 3 beses na. Okay, what help do you need? Sample, sabi niya, hindi, kailangan ko may coach na mag-guide sa akin, yung may magtutulak sa akin para ma-motivate ako, para consistent ako. Tsaka merong magsasabi sa akin ng meal plan. Gusto ko pinapagalitan ako. Nagigets niyo guys? Okay, so what do you need from us? Pero maganda, sila ang nagko-convince sa'yo bakit kailangan nila yung service mo. After nun, sasabihin mo na, okay, if that's the case, sabi mo, gusto mo ganto, gusto mo ganto, gusto mo ganto. Tama ba? Oo. Sabi mo, 2 years muna tong ganto, ganto. Tama? Oo, okay. Here's what we're gonna do. Ibubuk kita kay coach kasi ito si coach, ang dami na nitong natulungan. Nagets nyo ba? Ibebenta mo na yung next call kasi yun na yung pang closer. 'Di ba yung closer? Yun na, nakuha mo na yung pain niya tapos qualified siya, may trabaho siya. Yun lang talaga ang DM setting, guys. Doon lang maglalaro ang DM setting, paulit-ulit. Or kahit phone setting. Nagigets nyo? Diyan lang po siya paulit-ulit. Now, kaya ko to ini-explain sa inyo, meron akong papanood sa inyo na video. Okay lang ba sa inyo? Like 5 to 10 minute video? Do you want this? Ito yung pinanood ko kagabi sa mga setters doon sa team kagabi. Pero gusto ko mapanood nyo rin. Kasi yung sinishare sa inyo ngayon ni Coach Ian, yan lang din talaga yung mangyayari. Setter to guys phone setter. Pero pakinggan nyo. Tingnan nyo kung may matutunan kayo sa kanila. Ha? This is the closer cartel group. 'Di ba? Cartel. Nakakatakot naman yan, coach. Parang drug cartel yan Parang ganun no. Pero these are the yung closer na group, yung how to master appointment setting yung group nila. Tuturo nila sa iyo how to master appointment setting. Okay? Let me share to you. Hold on. Let me and they just came at us. What's up, guys? Welcome back to another video. We tell you all the time how easy sales is, how easy appointment setting is, and I don't think people truly understand like what I'm saying. So what we want to start doing is giving you guys real actual training. So what I'm going to do, I'm going to spend the next minute telling you how you should be appointment setting on your calls.
And then I'm actually going to have 2 members of my team, and we're going to run mock calls live and record this so that you guys can see what it looks like, what it sounds like, and honestly, how easy it is. So what is appointment setting? Guys, appointment setting calls, there's 2 kinds. There's DM setting and there's on the phone. Today, we're going to be talking about on the phone. It should be a 3 to 7 minute phone call where all you're doing is you're understanding who the person on the other side of the phone is. You're financially qualifying them to make sure they can, 1, afford your offer, and 2, they're a good fit. And 3, you want to commit some sort of urgency to that call. You're not selling anything. You're not getting too far in the weeds, and you're not going to be sitting and like going through the offer and everything that is a part of your offer and trying to actually sell the person. All you're doing is those 3 things. So with that being said, we're going to jump. Narinig niyo yung sabi niya, guys? 3 lang daw yung kailangan mo. Number 1, i-qualify mo sila, 'di ba, yung trabaho? Qualified, afford ba nila, 'di ba? Ano yung job nila? Tapos hindi ka magbebenta, sinabi niya, hindi kayo magbebenta. Remember, hindi kayo magpre-present. Pagkatapos, you need to create urgency. Yun lang yung kailangan, magcre-create ka ng urgency. Kasi 3 to 7 minutes mo lang sila kakausapin. Sa DM setting din, guys, sa totoo, dapat sa DM setting, kung may kasagutan ka, nagsasagutan kayo sa DM, in less than 10 minutes, dapat nabook mo na siya ng appointment. Nabook mo na siya sa DM. Ganon yung DM setting sa totoo. In 5 to 10 minutes, nabook mo na si prospect. Hindi kailangan masyadong mahaba yung usapan niyo. Okay? Let's continue. Jump right in here, and I'm going to let our teammates up. So guys, we have Philip and we have Kishan. Both are members of my team. Kishan is one of our sales coaches. Philip is an appointment setter for us internally right now. Both of them make $10,000 a month. They're both actually in college. And Kishan, you live in a frat house. And Philip, where do you live? At your mom's house. So what we're going to do, I think this is the most advantageous for you guys, is Kishan is going to be the appointment setter here. And this is called a mock call, by the way. This is basically like a real sales call, but it's just fake. And Philip is going to be the prospect. And what I'm going to do is every minute or so during their conversation, I'm going to break down why they're doing what they're doing to you guys, the viewer, so that you understand the thought process behind what they're doing. So go ahead, guys. Cool. And just to be clear, I'm going to be selling Closer Cartel, which is our offer. And maybe I can show Philip a thing or 2. But let's get started. So Philip, I'm going to pretend to call you and you're going to answer the phone, okay? Yep. Ring, ring, ring. Hello? Hey, is this Philip? Yeah. Who's this? Hey, what's going on, Philip? This is Kishan with Closer Cartel. I saw that you filled out our ad on Instagram like 20 minutes ago. Does that ring a bell? Yeah. Cool, man. I know you filled out that ad. Do you have like 3 to 5 minutes to chat real quick just to see if we can help out? Yeah, let's do it. Okay, cool. So what actually caught your attention and made you want to fill out that ad in the first place? Okay, wait, pause, because we're going to go through this. The first thing I want you guys to understand is you can even see it in Kishan's face, right? When you're appointment setting, you're going to literally be doing this like on your phone. So they're not going to see your face. This is not usually done on Zoom. But you can tell he's so good at tonality that he's like making faces. He's like, well, like he looks confused. And the reason is if you call someone immediately trying to be like salesy and direct and forward, you're going to raise sales resistance and people are going to like not want to pick up the phone. However, the reason he's making these faces is because he is actually using the right tonality. So it's kind of like a confused sort of tonality. Like imagine you're like looking for papers on your desk and you notice he didn't go, hey, Philip, I saw you filled out an ad and I want to do this. That's the wrong tonality. The right tonality is kind of like you're looking for like papers on your desk. You're lost. Like, hey, is this Philip? Yeah, this is Philip. Oh, hey, man, I just saw you filled out like an ad. And that kind of tonality is going to allow you to actually open up that phone call. So go ahead and resume. Cool. So yeah, I know you filled that ad like 20 minutes ago. What actually caught your attention and made you want to go ahead and do so? Just to see if I can help. Yeah, on that ad, I just saw like college students making like 5, 10, 15K a month. And I've always been wanting to do that. So that's why I swiped up. Okay. And I know you said you've been always wanting to do that. How long have you felt like you've just been wanting to make money online for? Like seriously, the past like 9 months. Okay. And I know you said you are in college. Do you have a job right now or what does that look like? Yeah, I have a little job on the side that I do with my uncle. What do you do? Construction. Okay. And just so I can get a better idea, like how much are you making right now per month? Probably like 3, 4K on a good month.
Okay. And just so I can get in a better idea, because our investment for our program does cost anywhere from like 1,500 to 3K. Again, this is all hypothetically, but if you feel like we could 100% help you out, like, do you have capital saved up to potentially invest into this? Yeah, 100%. Okay, Cool. pause. So what Kishan just did was he started creating what we call the gap. And this is really used in a sales call, but we use it as setters to qualify people. So you notice he didn't immediately go, hey, do you have $3,000 to invest? Like that's going to raise sales resistance. You're not going to get anyone on the call. But what he did do is he understood his current situation. What you would then do on a sales call is you would go from current situation to desired situation. And that gap in between is what your product or service or offer usually fills. But in a setting call like this, remember, all we're doing is trying to get them on another call with a closer and make sure they're qualified and they're a good fit. He's just qualifying, okay, what do you do right now? Okay, I can make some assumptions based on that. You're maybe a good fit. And then he says, hey, hypothetically, I'm not trying to sell you anything, but hypothetically, do you have between here and here to invest in XYZ offer? And what that does is it starts to create the gap so that he can then get the guy actually intrigued enough to book another call. But it also allows us to financially qualify. So at this point, based on what Philip said, he's a good. Okay, anong napulot nyo doon? Guys, anong napulot nyo doon? From bad to good, from good to better. Hindi, ano yung napulot nyo doon? Doon sa usapan pa lang so far, guys. Let me give you the link. Pwede nyo itong panoorin nasa YouTube naman to eh. Oh guys, nasa chat box, save nyo yan. Kasi po, ganun talaga yung format ng appointment setting. Coach, sa DM ba yan? Yes. Pag nagigets nyo lang, guys, pag nagigets nyo lang yung principle, yung context. Diba tinanong din niya, anong trabaho mo? Qualify niya. Diba? Tapos establish ng gap. Diba kumikita siya ng 3 to 4,000 a month? Ito si Philip. Nasa construction siya. Doon kasama ng uncle niya. Kasi estudyante to eh. Ito kasing closing cartel, nag-o-offer sila ng yes, qualify kung may trabaho, kung may funds. Hypothetically speaking, I'm not trying to sell or anything. O di ba? Hypothetically speaking, pero hindi kita binebentahan Pero between 'di ba, 15 grand ay 1,500 to 3 grand yung namin. Meron ka bang yung parang capital na na-save, ganun na case. Sinagot niya, oo. Eh di may budget siya. May savings tong taong to. Make sense? Di ba, how long you been thinking about this? Sabi niya 9 months daw. 9 months. Di ba yung gap? Yung sabi kong how long? Kasi kailangan talaga yan eh. Kailangan may gap. Mamaya, hindi na natin tatapusin to Hindi na natin tatapusin to. Panoorin nyo na lang. Okay lang. Kasi may importante tayong pag-uusapan sunod about accountability bodies. Pero so far guys, are you learning? Are you learning with this one? Panoorin nyo to. Uulitin ko pag naintindihan nyo yung concept nito, netong phone setting na to, ganyan na ganyan lang din ang mangyari sa DM setting. Ganun lang din. Hindi ka talaga magbebenta. Ibubook mo lang ng appointment si prospect. Panoorin nyo yan. Pag napanood nyo yan, wow. Mag-change ng 180 yung pananaw mo. Aha, ito pala yung gagawin ko. Make sense? Okay ba yon? Okay, so that's it. That's what I want you to know or to learn. Next, eto na. Eto na. Let's go with accountability buddies ngayon. Kumbaga, guys, wag kayong sumagot nito kung hindi kayo if you're not from wave 3. Sino dito yung wave 3? Can you raise your hands? Can you raise your hands? Okay, mga wave 3 lang muna to Okay. Now, sa mga wave 3, can you type it there, for example, di ba yung sa group dapat kayo, 6 or 7 kayo? Let me ask you this. Ilan na lang kayong active sa group nyo? Can you type it there? Para so I have an idea. Ilan na lang sa GC nyo? Di ba yung kapag meron kayong accountability buddies, meron kayong groups? Ilan na lang kayo? Okay, I like the answer. Realistic yan. 2, 4, 6. Okay yung kanlabel na 6, 7. Solid yung group nila pag ganon. 2, 2. Sa group nila, 4, 2. Okay. Guys, meron tayong gagawin. Mag-change tayo ng groupings. Ano ibig sabihin nun? Guys, yung mga tigda 2 lang,
Okay lang ba na i-add ko kayo dun sa mga tiga-apat? Ibig sabihin, how would you feel kung sa group nyo, puro active members na? We are going to say goodbye those people na inactive. Doon tayo sa active. Actually, kung 5 kayo sa group nyo, solid na yan. 5, 6, 7, solid kayo na group kapag ganyan. Pero kung ikaw lang mag-isa sa grupo nyo or 2 kayo, ihahalo ko kayo doon sa mga active. Bakit? Para 6, 7 kayo, nakakahawa yung energy nyo, magtutulungan kayo, magti-teamwork kayo. Gusto niyo yan? Hindi. Guys. I'm talking here for wave 3 muna ha. So what I'm going to do, yung hindi makaka-G, okay lang. Magpo-post uli ako doon sa ano. Mamaya, after na tong training natin, magpo-post ako. Sino dito yung wave 3 na konti lang, hindi, konti lang yung members nila. Papa-fill up ko ng form. Sa ang group ka, anong name ng team mo, ilan na lang kayong active sa group nyo, bakit? Ang gagawin ko, tapos yung mga 4 yung members yung 4 na active guys, sabihin nyo pa rin kasi para yung mga 2 ipupuno ko sa 4, nagigets nyo mga boss, pupunuin natin ng puro active members yung isang group. Make sense? Okay ba yun sa inyo? Would you like that? Kasi gusto ko yung energy, yung mga active lang talaga na ang maiiwan. I don't care dun sa mga hindi active. Bakit? Guys, di ba yung napanood nyo yung, di ba, if you remember yung training ni Coach Ian, ano yung training ko na part about yung emotional ano nga ba yun? Yung emotional change, di ba? Yung about sa emotion. Kasi ibig sabihin, di ba yung sabing magko-commit ng 6 months, pero sa totoo hanggang 2 weeks nga lang sila or 1 month ayaw na nila eh. And that's okay. Sabi ko nga sa inyo eh, meron talagang ganong klaseng tao. Pero ikaw, papayag ka ba? Matatapos yung year, wala emotional cycle of change. Correct. Sorry, medyo Alzheimer's na ako ngayon. Yung emotional cycle of change. Tama, hindi. Guys, would you like that? Ganon ang gagawin natin sa group nyo. Ang gagawin natin, pupunain natin yung group nyo, yung puro mga sa Bisaya pakugihan, yung mga abtik, yung mga ganun na case, yung mga talagang seryoso. Gusto ko puro group na seryoso. Do you like that? Ganon yung gagawin natin ngayon. Okay? Para hindi na yan yung coach, 2 na lang kami sa group na coach, 3 na lang kaming active eh. Hindi. Okay, 3 kayo, ihalo ko kayo dun sa 4 na active para 7 kayo na active solid. Do you still continue your accountability yung weekly goals, guys? Ituloy nyo yon. Parang corny ba pakinggan yon? Pero pag nagigets nyo sa totoo, mapupush kayo, matutula kayo to give your best. Okay? Magre-revamp tayo. Mapa wave 3 tsaka wave 4. Ang gagawin natin, kung sino lang yung active, yun lang. Meron na tayong enough sample size, lalo na for 2 to 3 weeks, hindi sila active. Sige, let go na natin. Kumbaga, we're just looking for people na seryoso, yung gusto nila may mangyari sa buhay nila. Okay ba yun sa inyo? Do you like that, guys? Same thing with wave 4, Meron akong form na papa-fill up sa inyo. Sino dito, yung tatanong ko, sino dito, number 1, yung meron ng groups? Yung ganun na case. Basta sasabihin ko, tatanggalin na natin lahat ng inactive. I-announce ko rin. Kasi I don't need them. Hindi sila seryoso. Sa totoong labanan ng buhay, sabi ko sa inyo, 80% it's the mindset. 20% lang ang skill. Hanggat di mo gets yun, kailangan mo ng kasama, may magtutulak sa'yo. Hindi mo kaya mag-isa. Kahit ako, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan may kasama. Yung mamamotivate ka, yung ibibigay mo yung best mo. Make sense? I want that to happen to our group. Okay ba yan sa inyo? Kasi iba ang momentum kapag solid. Pwede nga gawin nating 10 per group eh. Gusto nyo ba yon? Para 10 na solid na yung energy. Gawin nating 10 per group. Do you like that? Yeah, I don't care nga kahit 20 lang matira sa akin eh. 30, 40, I don't care. Kasi alam ko yung natira, solid yun sila. Ibibigin nila yung best nila. Kasi para sa pangarap nila yon, para sa family nila yon. Okay ba yan? Gawin nating 10-10, ha? Can we agree on that? Sige nga, i-vote nga natin. Who wants that? 10-10 per group. Para
Sobrang solid nun pag 10-10. Oo, yung may 7 na kanina o may 6 na active, sige gawin na nating dagdagan natin kayo ng 3, yung solid kanina, yung 6, dagdagan natin ng 4 para sobrang solid lahat. Magtutulungan kayo, wag niyong iiwan yung mga kasama niyo. May nakita kang gig, pwede rin yung iba mong kasama. Kapag meron kang good news lagi or gig na narinig, unahin mo lagi yung teammates mo, guys. Coach, pwede i-retain yung group namin sa email at buddies. Pwede yun, pwede, walang problema. Basta I'm talking here ng itong sa Pass Academy yan, ito. Pero, ganun yung gagawin natin. Ha? Okay ba yun? Do you like that, guys? So, we're going to do a major revamp. Okay, next. Ito din pala, guys. I-announce ko na sa inyo, sinong hindi pa dito member sa The Guild na community? Sa The Guild, hindi pa member. Bakit? Hindi ko to ipopost sa Wave 3, hindi ko ipopost sa Wave 4. Pero merong magaganap na ng mga trainings. Ang nakakaalam lang nito, yung nasa guild lang na community. Yung mga gustong yung virtual assistant, yung gustong matuto ng bookkeeping, ng OBM for example, yung mga ganon, yung mga Excel or yung mga Google Sheet, meron kaming ituturo in the coming days. Ito let me give you the link. Oo, kumbaga, merong magtuturo sa inyo ng 2 hours about that Google Sheet or parang Excel. Gusto niyo yun? Gusto niyong matuto ng ganon? Libre yan O, pero hindi ko ipopost sa Wave 3 sa Wave 4. Yung ano. Di ba sabi ko yung sa guild na to, sa The Guild, i-gather natin lahat ng mga coaches ng email marketing, lahat yan, lahat ng iba. Kasi yung The Guild, ang purpose nito para sa lahat ng freelancers. Hindi lang para sa hindi lang para sa, you call this, para sa Pass Academy. Kasi Pass Academy is para sa lang yan mga DM setter lang naman talaga yan sa totoo, or basta sa mga setters. Pero etong The Guild, it's gonna be for everyone. Okay? Pag di pa kayo pag member na kayo, goods na kayo. Makikita niyo yung announcement doon. Pero pag di pa kayo member, join na kayo diyan, guys. Ha? Pasok na kayo, mga suki. Pasok mga suki. Join na kayo diyan kasi maiiwan kayo. Magtataka kayo, ba't wala na, parang sa Bisaya pa, mingaw naman yung batch ang Wave 3 o Wave 4, parang tahimik na. Parang ang tahimik ng Wave 3 and Wave 4 kasi doon na po nakatutok si Coach Ian sa The Guild. Make sense? Meron pang Pinoy Beats AI syempre, kay Coach Ian tsaka kay Coach Ali yun. Pero etong The Guild, ito yung parang magiging mother of all, parang lahat ng mga freelancers dito mag-unite. Okay ba yun sa inyo? Would you like that? Join kayo dyan sa group na yan, ha? And I have a favor to ask now. Kasi ito, wala tong Can we do it now? Sino ditong nasa harap ng laptop nila or sa nila? Can we do it now? Kung member na kayo ng The Guild ngayon, I have a favor to ask. Can you do it? Ngayon gawin natin to Pindutin niyo yung invite. Mag-invite kayo ng kahit 5 o 10 friends ngayon. Ipa-join natin sila. Walang kailangang approval nito Can you do it every day? Like pa 10-10? Pupunuin natin to kahit umabot pa to ng 100,000 members. Community to, guys invite nyo sila para sa lahat to. And meron na akong inassign na ibang mga moderators. Ang trabaho nila is maghahanap lang ng gig. Ano ibig sabihin nun? Kunwari may hiring na VA, may hiring na ganito, ipopost na dun. Kahit anong klaseng gig. Basta kahit email marketing pa yan, copywriter pa yan, virtual assistant pa yan, kahit na. Kahit SMM pa yan, ipopost natin doon. Ang purpose natin, tutulungan natin lahat. Pangalawa, di ba meron tayong community doon, may pang Bisaya, may pang Ilonggo, merong pang Waray, pang Bicolano, meron tayong GC naman para doon sa mga magkakapareho ng region or dialect, di ba? Pang-apat, meron din gagawa tayo ng GC naman para lahat ng gustong matuto ng SMM, pasok kayo doon sa GC na yon. O yung gustong matuto naman ng, kunwari, SEO, pasok kayo dun sa GC na yon. Nagigets nyo, guys? Nagigets nyo ba? Kahit kayo, I have a favor to ask. Pag may nakita kayong hiring sa ibang group, pero salain nyo muna. Huwag nyo i-share kasi baka yan Kasi baka ang gawin nyo, minsan meron ganun, baka scam pala yun, Telegram pala yun. Nagigets nyo ba? Kailangan yung mga i-share natin na mga job, yung mga hiring doon, mga legit. Hindi pwedeng parang lang.
Nagigets nyo ba? Di ba alam ko member din kayo ng ibang groups? Tama, hindi? Yung mga freelancing groups. I-share nyo sa group natin, sa The Guild. Para sa lahat yon. Basta make sure legit yung pinopost nyo na ano. Okay ba yon? Hindi pwedeng mag-share ka na nagpro-promote ka, nagbebenta ka ng ano makeup mo or something. Merong mga ganun eh, hindi ko ina-approve kasi magbebenta ng sapatos. Yung magpo-post sa group natin, ayaw ganun. Kahit galing sa OLJ, pwede. Sige, post nyo. Okay lang sa akin. Bakit? Kasi gusto ko nakikita nila yung community natin para din, uy, meron akong source dito yung mga gigs. Freelance gigs talaga. Pero hindi lang siya freelance gigs kasi meron tayong training. Siyempre, yung mga ganto-ganto na training, magte-train si Coach Ian, si Coach Ali, or kahit sino. Kunwari, expert sa email marketing, expert sa copywriting. Nagigets nyo ba? Expert sa bookkeeping. Magte-training na sila para sa atin. Ayaw nyo nun? Gets nyo ba, guys? Pero you need to i-remind ko kayo everyday, daily habit. Kung meron sinasabing 3 o'clock habit, meron din tayong pwede gawin natin. Okay, it's 3 o'clock now. Add tayo ng 10. Parang ganun. Gusto niya ba yun? Joke lang yan Pero parang ganun, daily habit natin. Mag-add ka ng 10 o 20 na friends. I-add mo sa community natin. Bakit? Alam mong meron at meron tayong matutulungan. Ibig sabihin, pag may job hiring, popost natin. Pag may training tayong libre, popost natin. Kung merong yung sa GC natin, join sila. Magpo-post tayo ng joke, magpo-post tayo ng motivation, magpo-post tayo ng mga tips sa mga job hiring. Mapa Upwork pa yan or mapa OLJ. Make sense? Make sense, guys? Yun yung gagawin natin. Gagawa tayo ng name. We're going to be the biggest freelancing group in the Philippines. Okay ba yun sa inyo? And we can't do it. We need your help. Ha? Gagawin natin yan. Okay? Pero simulan na natin. We have 800 members now. Kung pwede, kaya nating gawin na, kung kaya nating in 1 week, 10,000 na tayo. Let's do that. Ganun na gawin natin. Ha? O invite na lahat ng nasa. Kunwari ikaw may 1,000 friends ka. Yung 1,000 friends mo, invite mo. Wag lang yung kano Wag yung mga ano. Wag yung kano. Kailangan mga Pinoy lang kasi pang Pinoy lang to. Kasi 'di ba, meron possible 'yan meron kang 2,000 friends, 50 doon mga foreigner. Wag silang invite mo. Pinoy lang ang invite natin. Okay? Pero we're going to love this community na to. Tambayan na to ng mga freelancers. Okay? Goods ba tayo doon, mga boss? Pero pag gusto niyo lang pag hindi okay lang din. I totally respect that. Okay? So that's it. Yun lang muna yung training natin for tonight. Pero join kayo sa The Guild kung di pa kayo member. Kasi dyan na magiging sobrang busy si Coach Ian. Salamat guys. Yun, go Coach, we will support you. Yes, share nyo sa mga GC. Kahit i-post nyo sa timeline nyo or wall nyo. Sino ditong mga freelancer ganyan? Join kayo sa community na to. Gusto nyo ba gagawa pa ako ng script para sa inyo? Ipo-post na, di ba? Gagawa ko ng parang gusto nyo i-post. Pag gusto nyo ng gig, dito kayo na community. Gusto nyo ng jokes, gusto nyo, nandito na lahat. Parang ganun. Make sense? Gagawin natin yan, ha? Sige. So that's it. So, thank you for your time mga boss. Kasi ang gagawin na natin after our meeting tonight is gagawa na ako ng yung form.